Ang dalawang sampal na ibinigay sa akin ng aking biyenan, sa gitna ng selebrasyon, ay biglaang nagtapos sa 3 taon ng aking misyon bilang manugang. Sa halip na umiyak at sumuko tulad ng dati, kumuha ako ng mabigat na tungkod na kahoy at gumawa ng isang bagay na nagdulot ng kaguluhan sa party. Nang araw na iyon, kinuha ko ang aking anak at tumakas mula sa impyernong iyon. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Ang matinding init sa kamay nilaan, sa kasagsagan ng Mayo, ay tila nakatuon ng buo sa maliit na kusina ng bahay ni Aling Remedios. Ang usok na umaakyat mula sa kumukulong sinigang ay humalo sa matapang na amoy ng mantika mula sa bagong pritong isda, lumilikha ng isang hangin na mahirap lang hapin. Nakatayo sa harap ng kalan, basa ang likod ng aking blusa sa pawis. Mabilis kong hinalo ang adobo sa kawali habang karga sa aking balakang ang maliit na sitala na humahagulgol dahil sa init at antok. Ngayon ang 60 kaarawan ng aking biyenan, si Aling Remedios. Siya ay isang babae na labis na nagpapahalaga sa panlabas na anyo, kaya't humingi siya ng isang piging na may 5 pangunahing putahe upang mapabilib ang buong pamilya, mga malalayong kamag-anak, at ang kanyang mga kaibigan sa samahan ng kababaihan. Karaniwan, para sa isang ganitong okasyon, kumukuha ng catering service ang mga tao upang maiwasan ang mga komplikasyon, ngunit iginiit ng aking biyenan na ang pagkain sa labas ay hindi malinis, isang pag-aaksaya, at higit sa lahat, hindi nagpapakita ng pagmamahal ng isang mabuting manugang. Kaya't ang lahat ng pasanin ay napunta sa aking mga balikat, mula sa pagpunta sa palengke ng 4:00 ng umaga sa Divisoria, pagpili ng bawat isda at gulay, hanggang sa paghahanda ng isang piging na may 5 putahe na kinabibilangan ng hipon sa mantika at bawang, inihaw na manok na may tanglad, homemade lumpia, kaldereta ng baka, at isang malaking paella. Ganap na lahat ako lang ang gumawa. Ang aking asawang si Miguel ay suot ang kanyang pinakamagandang plansadong barong mula pa umaga at nasa sala, umiinom ng San Miguel beer at masayang nakikipag-usap sa mga matatanda. Wala siyang pakialam kung ang kanyang asawa ay lubos na abala sa kusina. Samantala, ang aking pinakamamahal na hipag na si Andrea ay naglalakad-lakad na nakasuot ng isang mamahaling damit na seda at labis na make-up. Paminsan-minsan ay pumapasok sa kusina para lamang pumuna. Kumuha si Andrea ng isang lumpia, kinagat ito, at nagsabi ng may paghamak, "Alba, ginawa mo bang napakaliit ang lumpia? Ano ang iisipin ng mga bisita?" Pagtawanan nila tayo. "Gawin mo ng maayos ang mga bagay, dahil napakahalaga ng araw na ito para kay Mama. Huwag mo kaming ipahiya." Nilunok ko ang aking laway, pinipigilan ang galit, at sinubukan kong sumagot ng may pinakamalaking kalmado. "Andrea, bakit hindi ka lumabas para tulungan si Mama sa mga bisita? Napakainit dito sa loob, at baka marumihan ng mantika ang napakagandang damit mo." Umiiyak si Tala. "Kung mayroon kang oras, maaari mo ba siyang kargahin para matapos ko ng ihain ang sinigang?" Umurong si Andrea ng 2 hakbang na may mukhang pandidiri, na parang kakapitan siya ng sakit. "Baliw ka ba? Ang ganda-ganda ko pa naman. Gusto mo bang kargahin ko siya para sukaan niya ako?" Kung umiiyak ang bata, kalmahin mo siya, dahil ikaw ang nanay niya. Huwag kang magreklamo ng labis dahil kailangan mong maghanda ng isang simpleng pagkain. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Iniwan ako sa nakakabasag pusong iyak ng aking anak na wala pang 1 taon. 12:00 ng tanghali na. Ang mga bisita ay nakaupo na sa lahat ng mesa. Ang tunog ng mga toast at tawanan ay naririnig mula sa sala. Dinala ko ang mabibigat na plato ng pagkain ng isa-isa, na nanginginig ang mga bisig sa pagod. Nang ihain ko ang huling plato, humagulgol si Tala ng malakas dahil basa ang kanyang diaper. Dali-dali akong pumunta sa kwarto para palitan siya at pinasuso ko siya sandali para kumalma. Dahil dito, nahuli ako ng 15 minuto sa paghahain ng seafood sinigang. Nang pumasok ako sa sala na may umuusok na kaldero ng sinigang, biglang nagbago ang kapaligiran. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Si Aling Remedios, na nakaupo sa pangunahing mesa, kasama ang kanyang mayayamang kaibigan, ay may kunot ang noo at nakasimangot ang mukha, na nagpapakita ng malinaw na iritasyon. Binitawan niya ang mga kubyerto sa mesa nang may malakas at matining na ingay. "Maaari bang malaman kung ano ang ginagawa mo at ngayon mo lang dinala ang sinigang?" Halos tapos na ang mga tao sa pagkain.
Sino ang gugustuhin ng sinigang sa puntong ito? Anong malas ng pamilyang ito? Kailangan pang pasanin ng isang manugang na napakalampong at mabagal. Isa kang walang kwenta na nakatira sa amin, at hindi mo man lang kayang maghanda ng pagkain ng maayos. Ang matinis na boses ni Aling Remedios ay nagpapalabas ng bawat salita na parang sibat sa harap ng lahat. Napatulala ako. Habang hawak pa rin ang kaldero ng sinigang, sinubukan kong magpaliwanag. Paumanhin po, nanay. Umiiyak po kasi si Tala. Kailangan ko po siyang palitan ng diaper at pakalmahin sandali. Kaya po ako nahuli. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo at sa lahat ng naroroon. Ang aking paliwanag, malayo sa pagpapakalma sa kanya, ay parang nagdagdag ng gatong sa apoy. Naramdaman niyang napahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan, kung saan lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang perpektong pamilya at kayamanan. Tumayo si Aling Remedios at mabilis na lumapit sa akin. Bago pa ako makapag-react, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako ng 2 beses ng buong lakas. Ang malakas na tunog ng mga sampal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na bumalot sa sala. Nako, naglakas loob ka pang sumagot. At ano ang merito ng panganganak ng isang bata? Ginagamit mo siya bilang dahilan para itago ang iyong katamaran? Walang pinag-aralan? Sumigaw si Aling Remedios habang itinuturo ang kanyang pulang-pulang daliri sa aking mukha. Ang aking mga pisngi ay nag-aapoy. Ang pisikal na sakit ay lumagos hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nananatili akong walang galaw. Ang kaldero ng sinigang ay nanginginig sa aking mga kamay. Tumingin ako sa mesa ng mga lalaki. Si Miguel, ang lalaking pinagbuwisan ko ng aking kabataan, ay nakayuko ang ulo, nagkakarga pa ng pagkain na parang walang nangyari. Tinatakpan ni Andrea ang kanyang bibig para itago ang isang maliit na ngiti. Sa paligid ko ay mga tingin lamang ng pagtataka at paghamak mula sa pamilya ng aking asawa. Walang nagsalita para ipagtanggol ako. Walang nakaramdam ng awa para sa babaeng bagong tapos magluto para sa 30 katao na may karga-kargang sanggol sa matinding init. Ang pasensya na naipon ko sa loob ng maraming taon ay nawasak, ngunit hindi ako umiyak. Hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon kung saan ako ininsulto ng aking biyenan o hindi pinansin ng aking asawa, kung saan ako karaniwang nagtatago sa banyo upang umiyak ng tahimik bago bumalik sa aking mga gawain. Sa pagkakataong ito ay hindi ako nagpatulo ng isang patak ng luha. Ang pagpapahiya, sakit, at galit ay lumampas sa aking limitasyon ng pagtitiis na nagbago sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang tensyon sa silid ay nararamdaman. Nang makita niya akong tahimik, inakala ni Aling Remedios na nagpasakop ako muli. Itinaas niya ang kanyang baba, bumuntong hininga ng may paghamak at naghanda ng bumalik sa kanyang upuan. Dahan-dahan kong inilagay ang kaldero ng sinigang sa isang bakanting mesa. Ang aking tingin, na ngayon ay napakalamig, ay sumaklaw sa bawat mukha ng mapagkunwari sa bahay na iyon. Naglakad ako ng dahan-dahan, ngunit matatag, patungo sa isang sulok ng sala. Doon, nakasandal sa dingding, ay isang mabigat na tungkod na gawa sa nara na ginagamit nila upang harangan ang isang sirang bintana. Hinawakan ko ito. Ang bigat ng kahoy sa aking kamay ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Kakatapos lang umupo ni Aling Remedios at lumilingon upang ngitian ang kanyang kaibigan nang mapansin niyang may mali. Nagsimulang magbulungan at magturuan ang mga tao. Tiningnan ako ni Miguel at nang makita niya ako na may tungkod, nagbago ang kanyang mukha. Anong kabaliwan ito? Bitawan mo yan ngayon din, sigaw niya. Nagkunwari akong hindi ko siya narinig. Dumiretso ako sa gitnang mesa, kung saan nakalagay ang isang higanting 5 palapag na cake. Pinalamutian ito ng napakaganda na ipinagawa ni Andrea gamit ang sarili kong pinaghirapan para ipagmayabang sa mga kaibigan ng kanyang ina. Sa tabi nito ay ang pinakamahal na plato ng piging. Nang walang pag-aatubili, hinawakan ko ang tungkod ng 2 kamay, itinaas ko ito sa ibabaw ng aking ulo at ibinagsak ng buong lakas sa cake. Isang tuyo at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Sumabog ang 5 palapag na cake, nagkalat ang cream, cake, at asukal na bulaklak sa lahat ng direksyon. Isang malaking piraso ng cream ang direktang tumama kay Aling Remedios, na dumumi sa eleganteng velvet dress na ipinagawa niya noong nakaraang linggo. Hindi ako huminto doon. Patuloy kong iwinagayway ang tungkod at hinagis ang mga gamit sa pangunahing mesa. Bumagsak sa sahig ang mamahaling porselanang plato at nagkalat ang hipon, manok,
at sabaw sa sahig na may baldosa. Nagkagulo ang sala sa takot. Ang mga kaibigan ng aking biyenan ay dumikit sa dingding na takot na takot. Ang ilang kamag-anak ay tumalon mula sa kanilang mga upuan upang hindi masabugan. Si Aling Remedios, maputla na parang multo, ay nakahawak sa kanyang dibdib, nakanganga, hindi makapagsalita. Sumigaw si Andrea. Itinuturo ako at iniinsulto. Sumugod si Miguel sa akin na may nakataas na kamay para suntukin ako. Ngunit mas mabilis ako. Umurong ako ng isang hakbang at tinutukan siya sa dibdib gamit ang tungkod. Ang aking tingin, matalim na parang labaha, ang nagpatigil sa kanya. Nanatili ang kanyang kamay sa ere. Lahat ay nanahimik. Huminga ako ng malalim at buong lakas kong ipinahayag ng malinaw at matatag na boses. Ngayon sa harap ninyong lahat, ipinapahayag ko na ako ay makikipaghiwalay sa loob ng 3 taon. Ang pamilya ninyo ay itinuring akong isang libreng katulong. Ako ay sinasamantala at nilapastangan ng aking dignidad. Inakala ninyo na dahil ako ay mabait, maaari ninyong gawin sa akin ang anumang gusto ninyo, ngunit tapos na. Ang petisyon para sa diborsyo ay iiwan ko sa mesa. Lagdaan mo iyan, Miguel. Paalam, nanay. Paalam, Miguel. Paalam, Andrea. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa bahay na ito. Pagkasabi nito, ibinagsak ko ang tungkod sa sahig at tumalikod, dumiretso sa aking kwarto. Sinara ko ang pinto. Hindi pinansin ang mga sigaw at sumpa ni Aling Remedios, at ang galit na pagkatok ni Miguel sa pinto sa loob ng kwarto, kakaiba ang naramdaman kong kapayapaan. Kumuha ako ng malaking maleta, at inilagay lamang ang mga pangangailangan para sa aking anak at sa akin. Kasama ang aming mga dokumento, ang vaccination card ni Tala, at isang folder na may mahahalagang papel na lihim kong itinago. Kinuha ko si Tala sa aking mga bisig, at niyakap siya ng mahigpit. Nang buksan ko ang pinto, hindi ko pinansin si Miguel, na nawalan ng salita, at lumabas ako ng kwarto. Nakaupo si Aling Remedios sa sahig, sa gitna ng kaguluhan ng pagkain at cream, umiiyak at naghihinagpis. Lumabas ako sa malamig na bakal na gate ng bahay na iyon, at pinara ang isang taxi na dumaan noon. Umandar ang sasakyan, iniiwan ang impyerno na minsang akala ko ay tahanan. Sa taxi, niyakap ko ang aking munting anak. Naramdaman ko ang malakas na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaginhawaan. Si Tala, na parang naiintindihan ang nangyayari, ay ipinatong ang kanyang pisngi sa aking dibdib at nakatulog. Ang telepono ay patuloy na nagbe-vibrate sa aking bag. Kinuha ko ito. Ang screen ay nagpakita ng 12-dosenang missed calls mula kay Miguel, Andrea, at iba pang kamag-anak. Tumatawag sila para insultuhin ako, o para utusan akong bumalik at linisin ang nakakahiya na battleground. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Idinulas ko ang aking daliri sa screen at pinatay ang telepono. Ang itim na screen ay ang huling punto ng isang madilim na panahon. Kinuha ko ang SIM card, hinati ito sa 2, at inihagis sa bintana ng kotse sa mainit na aspalto ng Kamaynilaan. Tapos na. Pinutol ko na ang lahat ng koneksyon sa pamilya ni Miguel. Tiningnan ako ng taksista sa rearview mirror. Sa kanyang malumanay na accent ng Tagalog, tinanong niya, "Saan po kayo pupunta, ma'am?" Kasama ang mga maleta, at ang bata ay bumalik sa kanyang probinsya. "Hindi." Sagot ko na may ngiti. Ang aking boses ay tunog magaan at malaya. "Dala po ako sa Ninoy Aquino International Airport, please." Tatakas ako sa init ng Kamaynilaan. Sa airport, dumiretso ako sa last-minute counter. Sa kabutihang palad, mayroon pang mga bakanteng upuan sa isang flight patungong Baguio na aalis sa loob ng 2 oras. Kinuha ko ang isang credit card mula sa isang lihim na compartment ng aking pitaka upang magbayad. Ito ang perang naipon ko sa loob ng 3 taon sa pagtatrabaho bilang freelance writer sa gabi. Hindi ito marami, ngunit sapat na ito upang kami ay makapamuhay ng malaya sa loob ng ilang panahon. Hawak ang tiket sa kamay. Naramdaman kong para akong ibon na nakatakas sa hawla. Ibinuka ang mga pakpak patungo sa isang langit ng kalayaan. Umakyat ang eroplano na inilalayo kami sa lupang iyon na nakakabigla. Paglapag sa airport ng Baguio, isang bugso ng sariwang hangin na may amoy ng pino at basang lupa ang bumalot sa aking mukha. Ito ay isang ganap na naiibang mundo kumpara sa nakakabiglang init at amoy prito sa bahay ng aking biyanan. Napakalinaw at sariwang hangin. Sumakay ako ng taxi patungo sa loob ng bansa.
Sumusunod sa rekomendasyon ng isang matandang kaibigan, nakahanap ako ng isang magandang bahay bakasyunan na nakatago sa gilid ng isang bundok na nababalutan ng kagubatan. Ang inupahan kong silid ay gawa sa kahoy ng pino at may malaking bintana na may tanawin ng isang lambak na nababalutan ng hamog. Walang ingay ng trapiko o matinis na sigaw, tanging ang bulong ng hangin sa mga puno at ang awit ng mga ibon. Inilapag ko si Tala sa kama na may puting kumot. Umunat ang bata at mahimbing na natulog. Lumabas ako sa balkonahe, sumandal sa kahoy na rehas at huminga ng malalim, pinupuno ang aking baga ng sariwang hangin ng bundok. Ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay tuluyan ng umagos, ngunit hindi ito luha ng sakit o kahihiyan, kundi luha ng kalayaan. Simula bukas, hindi ko na kailangang bumangon ng 4 ng umaga para pumunta sa palengke, o linisin ang isang 4 na palapag na bahay, o tiisin ang paghamak ng aking biyenan at hipag. Ngayon ay si Alba lang, isang malayang ina na mamumuhay para sa sarili niya at para sa kanyang anak. Sa kanlungan ng kapayapaang ito, hahayaan kong gumaling ang aking kaluluwa mula sa mga sugat na matagal nang dumudugo. Habang nagtatamasa ako ng tahimik na umaga, umiinom ng mainit na kape sa maaraw na balkonahe ng aking retreat sa Baguio. Sa 3 palapag na bahay sa Kamaynilaan, naganap ang isang tunay na lindol. Sa pamamagitan ng social media, at sa mga balita ng isang kaibigan na nakatira malapit, malinaw kong naisip ang kaguluhan sa bahay ng mga De La Cruz. Matapos ang aking pag-alis, ang birthday party ni Aling Remedios ay naging katatawanan ng lahat ng bisita. Ang mga kamag-anak ay umalis, na nahihiya sa gitna ng mga bulungan at chismis. Walang naglinis ng kalat ng pagkain at cream sa sahig ng sala. Si Aling Remedios ay inatake ng alta presyon at nanatili sa kama, naghihinagpis sa kanyang kapalaran. Ang kawalan ng libreng katulong ay nagdulot ng agarang epekto. Nagtambak ang maruming damit, mabaho ang maruming plato sa lababo, at dahil walang nagluluto, kailangan nilang umorder ng pagkain ng patuloy, na nagdulot ng muling pagbalik ng ulcer sa tiyan ni Miguel. Si Andrea, na sanay na siniserbihan ng almusal sa kama, ay nagsimulang makipagtalo ng malakas sa kanyang sariling ina. Ang mga kapitbahay, na laging kinaiinisan ang kayabangan ni Aling Remedios at ng kanyang anak, ay nagpakasasa sa palabas at ipinagkalat ang kwento ng mabuting manugang na sa sukdulan ay sinira ang piging at umalis. Umabot din ang kwento sa trabaho ni Miguel. Ang mga palihim na tingin at bulungan sa kanyang likod ay matinding sumakit sa kanyang pagmamataas bilang isang sexist na lalaki. Naramdaman niyang napahiya sa kanyang huwad na dignidad, na nagpabalik sa kanya bilang irritable at hindi maunawaan. Sinubukan niya akong hanapin sa lahat ng paraan, ngunit walang silbi. Binago ko ang aking numero at nakikipag-ugnayan lamang sa aking mga magulang at aking matalik na kaibigan. Ngunit sa huli, sa pamamagitan ng isang malayong kamag-anak, nakuha niya ang aking bagong numero. Sa ika-4 na hapon sa Baguio, tumunog ang aking telepono. Nang makita ko ang isang hindi kilalang numero, naramdaman ko ang masamang kutob. Sumagot ako. Ang galit na boses ni Miguel ay sumambulat sa aking tainga, na sinira ang kapayapaan ng silid. Napakagaling, Alba. Ang tapang mo. Gumawa ka ng iskandalo at pagkatapos ay umalis ka para magbakasyon. Hindi mo alam ang kaguluhan sa bahay. Bumalik ka kaagad. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking ina sa harap ng buong pamilya. Kung lilinisin mo ang bahay at magpapakabait ka, baka pag-isipan kong patawarin ka. Kung hindi, ikaw at ang anak mo ay hindi na makakakita ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito. Hahayaan ko kayong mamatay sa gutom sa kalye. Ang kanyang authoritarian na tono ay hindi nagbago. Akala pa rin niya na ako ang parehong sunod-sunuran na babae na mang-angatog sa kanyang mga banta, ngunit nagkamali siya. Ang babaeng iyon ay namatay kasama ng 5 palapag na cake. Hawak ko ang telepono, malamig na nakatingin sa berdeng pino sa labas ng bintana, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang galit. Nang tumigil siya para huminga, nagsalita ako ng may malamig na boses, walang emosyon. Tapos ka na? Kung tapos ka na, buksan mo ang iyong email. Ipinadala ko sa iyo ang kasunduan sa diborsyo. Lagdaan mo at ipadala sa address na nakalakip. Iligtas mo ang iyong sarili sa moralistikong sermon. Nakakasuka. Sa kabilang linya, nanahimik si Miguel sandali, at pagkatapos ay bumuntong hininga ng may paghamak. Akala mo ba madaling makipag-divorce? Ikaw ang umalis, kaya't palakihin mo ang iyong anak ng mag-isa. Ang bahay na ito ay sa aking mga magulang. Hindi mo mahahawakan ang kahit isang bloke
at kontrolado ko ang pera. Hindi ka makakakita ng kahit isang piso mula sa isang babaeng tulad mo. At kalimutan mo na ang sustento para kay Tala. Magkita tayo sa korte at iiwan ka ng hukom sa kalye na walang-wala. Tumawa ako, isang tawanan na nakapagpapalaya at puno ng panunuya. Malakas pa rin siya. Binuksan ko ang aking laptop at nag-access sa isang naka-encrypt na folder. Miguel, talagang inakala mo ba na sa loob ng 3 taon na nakatira ako sa bahay na iyon ay isang mangmang na alila ako na walang alam? Buksan mo ang susunod na email na ipinadala ko sa iyo at tingnan mong mabuti ang bawat bank statement. Narinig ko ang pagtipa ng keyboard sa kabilang dulo ng linya. Ilang segundo pagkatapos, naging mabigat at humihingal ang paghinga ni Miguel. Sa loob ng maraming taon ay binawasan niya ang pera para sa bahay sa dahilan na mahina ang negosyo. Pinipilit akong gamitin ang aking ipon para sa gatas ni Tala, ngunit sa katunayan ay kumuha siya ng pera mula sa aming joint account para bayaran ang mga utang sa sugal ng kanyang minamahal na kapatid. Hindi lang iyon, kundi kumuha rin siya ng mamahaling life insurance para sa kanyang ina, na siya mismo at si Andrea ang beneficiary. Mayroon akong ebidensya ng lahat ng transfers, may selyo ng bangko at screenshots ng kanilang mga pag-uusap sa mga nagpapautang. Akala mo ba matatago mo ito sa korte? Tanong ko. Nanginginig ang boses ni Miguel. Naglaho ang kanyang kayabangan. Naglakas loob kang imbestigahan ako? Saan mo nakuha ang mga papel na iyan? Hindi ko pinansin ang kanyang stupidong tanong at ibinigay ko sa kanya ang aking ultimatum. Mula sa ating pinagsamang ari-arian, may natitira pang savings account na may 1,800,000 sa pangalan mo. Ayon sa batas, karapat-dapat ako sa kalahati. Bukod pa rito, hihiling ako ng sustento na 24,000 bawat buwan para kay Tala hanggang sa siya ay maging 18 taong gulang. Kung pipirmahan mo ang kasunduan at ililipat ang pera, mananahimik ako. Ngunit kung susubukan mo akong lokohin, ipapadala ko ang lahat ng dosyer na ito sa korte at isang kopya sa address ng iyong kumpanya. Tinitiyak ko sa iyo na ang iyong bagong posisyon bilang subdirector at ang huwad na karangalan ng iyong pamilya ay guguho. Ang katahimikan sa kabilang linya ay ang katahimikan ng isang lalaking nahuli sa kanyang sariling kasamaan. Mayroon kang hanggang bukas ng umaga para pag-isipan ito, ang pera sa aking bagong account at ang diborsiyo sa email. Huwag mo akong galitin. Ibaba ko ang telepono. Ang araw ng hapon sa Baguio ay pumasok sa silid, nagliliwanag sa aking mukha. Ibinigay ko ang aking pinakamahusay na alas, at alam kong ang duwag na iyon ay kailangang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ang kinabukasan ng aking anak at ng akin ay nasa aking mga kamay na sa wakas. Gaya ng inaasahan, isang duwag na mas pinahahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa anumang bagay ay hindi kailanman isasapalaran ang kanyang karera. Kinaumagahan, alas 8 ng umaga, nakatanggap ako ng abiso mula sa bangko. Isang malaking halaga ng pera, eksaktong kalahati ng aming ipon, ang na-transfer sa aking account. Ilang linggo pagkatapos, sa pamamagitan ng isang abogadong kinontrata ko, pumirma si Miguel sa diborsyo sa mutual agreement. Tinatanggap ang sustento para kay Tala. Hawak ang desisyon ng diborsyo sa aking mga kamay. Naramdaman kong nabawasan ang aking pasanin na dinala ko sa loob ng 3 mahabang taon. Ang mga sumunod na araw sa Baguio ay inilaan ko ng buo sa aking anak at sa akin. Naglalakad-lakad kami sa ilalim ng mga puno, humihinga ng sariwang hangin at kumakain sa maliliit na kainan, isang bagay na hindi ko kailanman nagawa noon. Sa isang kaakit-akit na coffee shop, nakilala ko si Dr. Reyes, isang psychologist mula sa Cebu na nagbabakasyon. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, napansin niya ang kalungkutan na nakikita pa rin sa aking mga mata. Ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento. Hindi ako hinusgahan ni Dr. Reyes o pinayuhan na magpatawad. Hinawakan lamang niya ang aking kamay at sinabi ng may init, "Ginawa mo ang tama, Alba. Ang bulag na sakripisyo ay hindi kailanman nagdudulot ng kaligayahan. Lumilikha lamang ito ng mga mapagsamantala na walang utang na loob. Sa paglabas mo sa putik na iyan, iniligtas mo ang iyong buhay at ang kinabukasan ng iyong anak. Ngayon, alisin mo ang kawalan ng seguridad ng babaeng nakakulong sa kusina. Napakalawak ng mundo. Mayroon kang talento, mayroon kang kaalaman, maaari kang bumuo ng isang bago at makinang na buhay." Ang kanyang mga salita ay parang balsamo sa aking kaluluwa. Napagtanto ko na hindi ako isang bigo na babae, kundi isang babae na bagong nanalo sa kanyang sariling kahinaan.
Ang panloob na paggaling na ito ang nagbalik sa akin ng kumpiyansa at ngiti. Pagkatapos ng isang buwan sa Baguio, nagpa siya akong oras na upang bumalik sa laban. Ang pera mula sa diborsyo ay nagbigay sa akin ng puhunan, ngunit hindi ako maaaring manatiling walang ginagawa. Kailangan ko ng trabaho, isang layunin. Nagpa siya akong lumipat sa Makati. Kung ang kamay nilaan ang pinagbagsakan ko, ang Makati ang magiging lugar kung saan ako babangon. Ang matalik kong kaibigan sa universidad, si Joanna, at ang kanyang nobyo na si Mark ay sinalubong ako sa Ninoy Aquino International Airport. Si Joanna ay laging isang independenteng babae at hindi kailanman sumang-ayon sa aking kasal. Nang makita niya ako, niyakap niya ako ng mahigpit na may luha sa mga mata. Mas payat ka, Alba, ngunit ang iyong mga mata ay muling nagniningning. Umuwi ka sa amin. Hindi ka kailangang matakot kanino man. Tinanggap nila ako sa kanilang maliit, ngunit maginhawang apartment sa Salcedo Village. Naghanda sila ng isang silid para sa amin at binili ang lahat ng kailangan para kay Tala. Ang kanilang init ay nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang unang araw bilang single mother ay hindi madali. Natututo pa lamang maglakad si Tala at kailangan niya ako palagi. Habang natutulog o naglalaro siya, naghahanap ako ng trabaho bilang freelance writer. Ang aking karanasan ay nanatiling buo. Gumawa ako ng isang profesional na profile at nagsimulang magpadala ng mga aplikasyon. Di nagtagal, nakuha ko ang aking unang proyekto, ang pagsusulat ng advertising content para sa isang cosmetic brand. Nang gabing iyon, habang natutulog si Tala, umupo ako para magsulat. Ang mga salita ay dumaloy ng natural, puno ng pag-unawa sa psikolohiya ng consumer na nakuha ko mula sa aking sariling mga karanasan. Kinaumagahan ay ipinadala ko ang teksto. Pagkalipas ng 2 oras, nakatanggap ako ng tugon. Pinuri nila ang aking trabaho at binayaran ako kaagad. Ang alabang 5,500 mula sa unang artikulo ay hindi malaking halaga, ngunit ito ay bunga ng aking sariling pagsisikap. Pinatunayan nito na ang aking isip at mga kamay ay kayang kumita at suportahan ang aking anak ng may dignidad. Ang kapayapaan sa apartment ni Joanna ay panandalian lamang. Ang mitsa ng sakuna ay sinindihan ng kasakiman at hinanakit ni Aling Remedios. May nagsabi sa kanya na nakita niya ako kasama ang aking anak sa Salcedo Village. Nagalit dahil nawalan ng kalahati ng kanyang ipon. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ng aking mga magulang sa Las Piñas para mag-eskandalo. Ang aking mga magulang, parehong retiradong guro, ay nakatira sa isang simpleng bahay. Para hindi sila mag-alala, lagi kong tinatago ang aking mga problema sa kanila. Ang pagdating ni Aling Remedios ay isang hindi inaasahang kalamidad. Isang umaga, habang dinidiligan ng aking ama ang mga halaman, biglang pumasok si Aling Remedios at Andrea sa patio, sumisigaw, "Lumabas kayo para makita ang mamahaling anak na mayroon kayo." Sinira niya ang aking party. Inambal niya kami sa harap ng lahat at pagkatapos ay ninakaw niya ang pera namin para tumakas kasama ang isang kalaguyo. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Tawagin ninyo ang walang hiya na iyan para isauli ang EMBN's 800 o sisiguraduhin kong malalaman ng buong kapitbahayan kung anong klase kayong mga tao. Ang aking ama, na nagulat, ay hinarap siya. "Sukatin mo ang iyong mga salita. Ang aking anak ay isang marangal na babae. Huwag mong dungisan ang aking pamilya." Nagkainitan ang pagtatalo. Ang mga akusasyon ni Aling Remedios, na lalong naging malupit, ay direktang sumalakay sa karangalan ng aking ama. Isang lalaki na may problema sa alta presyon. Nagpula ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang braso para ituro ang pintuan, at bago pa siya makapagsalita, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Nagkaroon siya ng matinding stroke. Nang makita ang kanilang nagawa, duwag na tumakas sina Aling Remedios at Andrea, iniwan ang aking ina na sumisigaw at humihingi ng tulong. Tumunog ang telepono habang ako ay nagtatrabaho. Si nanay ko iyon, umiiyak na walang tigil. "Alba, bilisan mo, pumunta ka sa Makati Medical Center. Inatake sa puso ang tatay mo. Nasa ICU siya at sinasabi ng mga doktor na napakaseryoso ng kalagayan niya." Nagiba ang aking mundo. Tumakbo ako sa ospital, sinisisi ang sarili ko dahil hindi ko sinabi sa kanila ang totoo noon. Nakita ko ang aking ina na durog sa isang pasilyo. "Si Aling Remedios iyon, anak," sabi niya. Ininsulto niya siya, hinambal. Tumama ang tensyon niya, at hindi na niya naituloy.
Ipinabatid sa amin ng doktor na malawak ang pinsala sa utak, kakailanganin niya ang pinakamahusay na paggamot para mabuhay. At bagamat sakop ng pampublikong kalusugan ang mahahalagang bagay, ang mga espesyal na paggamot at intensive rehabilitation ay may napakataas na pribadong gastos. Ang paunang singil na ipinakita sa akin ay 600,000. Ang pera na mayroon ako ay mabilis na mawawala. Tiningnan ko ang aking ama sa pamamagitan ng salamin ng ICU. Nakakonekta sa walang katapusang makina. Ang lalaking nagturo sa akin ng halaga ng dignidad ay lumalaban para sa kanyang buhay. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang pag-iyak ay walang silbi. Kailangan ko ng pera at makukuha ko ito. Ako ang naging haligi ng aking pamilya. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Iniwan ko si Tala kay Joanna at nanatili ako sa ospital. Sa araw, ako ang nag-aasikaso sa mga dokumento at sa aking ina. Sa gabi, hawak ang laptop sa aking mga tuhod. Nagtatrabaho ako ng walang tigil sa pasilyo ng ospital, nagsusulat ng walang tigil, tinatanggap ang anumang proyekto. Bawat salitang tinitipa ko ay pera para sa gamot ng aking ama. Ang pagod at pagkabalisa ay unti-unting lumalamon sa akin. Ngunit tuwing nakikita ko ang kahit kaunting pagbuti sa mga monitor, nararamdaman kong sulit ang lahat ng pagsisikap. Laban, Papa, bulong ko. Titingnan mo, kung gaano kakasaya at ka-proud ang magiging anak mo. Ngunit hindi sapat ang freelance work. Kailangan ko ng mas malaki. Isang araw, nakita ko ang isang advertisement. Ang ABS-CBN News and Current Affairs, isa sa pinakamalaking kumpanya ng komunikasyon sa Pilipinas, ay naghahanap ng content director. Ang suweldo ay higit pa sa sapat upang matugunan ang lahat ng gastusin. Sa kabila ng aking mga taon bilang may bahay, ang karanasan sa buhay at ang aking bagong tuklas na tapang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na mag-apply. In-update ko ang aking resume, binigyang diin ang aking mga kasanayan, at inilakip ang aking pinakamahusay na mga kamakailang gawa. Pinindot ko ang send. Ito ang unang ladrilyo sa muling pagtatayo ng aking buhay. Ang pasilyo ng ospital, sa paglubog ng araw, ay may kulay abo at nakakapanlumo. Ang amoy ng disinfektante ay humalo sa pagod ng mga kamag-anak. Nakaupo ako, pagod nang lumapit ang pamilyar na mga hakbang. Si Miguel iyon. Napakasama ng kanyang anyo, kulubot ang suit, marumi ang kamiseta, at pula ang mga mata, puno ng desperadong galit. Masaya ka na ba, Alba? Bulong niya. Nagawa mo na ba akong lubos na sirain? Magpanggap kang biktima. Kinuha mo ang pera at pagkatapos ay sinaksak mo ako sa likod. Tiningnan ko siya ng kalmado. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mula nang lumabas ako sa bahay na iyon, wala akong pakialam sa iyong pagkatao. Bumuntong hininga si Miguel ng mapait. Huwag kang magsinungaling. Ngayon ang pagpapangalan sa bagong department director. Akin na ang posisyon na iyon. Ngunit isinantabi ako ng pamunuan. Ipinakita nila sa akin ang isang anonymous na liham na nagdetalye ng aking buhay. Isang lalaking iniiwan ng kanyang asawa at anak na naglilipat ng pera sa kanyang kapatid. Maliban sa iyo, sino ang nakakaalam ng lahat ng iyan? Gusto mong sirain ang aking karera, hindi ba? Tumawa ako ng malakas, isang tunog ng purong paghamak. Miguel, sobra ka sa pagtatasa sa sarili mo? Hindi ko sasayangin ang oras ko sa isang taong tulad mo. Ang kasamaan ay laging lumalabas. Masama ang pakikitungo mo sa lahat. Normal lang na may umayon sa iyo at magsumbong. Iyan ang karma. Huwag mo akong sisihin. Lumapit sa akin si Miguel na nagmamakaawa. Alba, alam kong malubha ang kalagayan ng iyong ama. Kailangan mo ng pera. Magkasundo tayo. Pumunta ka sa aking kumpanya. Sabihin mong puro kasinungalingan ang lahat, na nagdiborsyo tayo ng maayos. Kung makukuha ko ulit ang posisyon ko, bibigyan kita ng willingly yun para sa gastos ng iyong ama. Isang deal na pareho nating makikinabang. Kinilabutan ako sa kanyang mga salita. Ginagamit niya ang buhay ng aking ama bilang kapalit ng kanyang ambisyon. Bigla akong tumayo at ibinagsak ang kanyang maleta sa sahig. Manahimik ka, marumi ang pera mo. Hindi kailangan ng pamilya ko yan. Ang tatay ko ay isang marangal na tao. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa tanggapin ang pera na dinungisan ng iyong kaduwagan at kasinungalingan. Akala mo ba nabibili ng pera ang dignidad? Ang iyong karera ay gumuho dahil sa iyong kawalan ng prinsipyo, hindi dahil sa akin. Ngayon, umalis ka na rito bago ko tawagan ng security. Lumabas ka. Naging estatwa si Miguel.
Ang galit kong tingin ay hindi nagbigay sa kanya ng ibang opsyon. Kinuha niya ang kanyang maleta at umalis ng nakayuko na parang isang kaluluwa na naghihirap. Naglaho ang kanyang anino sa elevator na nagmamarka ng pinal na katapusan ng aming relasyon. Nang matanggap ko ang email para sa interview sa ABS-CBN, bumangon ako ng 4 ng umaga, isinuot ang aking pinakamagandang barot saya, isang eleganteng navy blue ensemble, at nag-makeup ng subtle upang itago ang aking mga eye bags. Ang babae na nagbalik sa akin ng salamin ay isang 30 taong gulang na babae, mahinahon, malakas, at determinado. Sa waiting room, nakita ko ang isang dosenang kandidato. Karamihan ay bata, moderno, at mayabang. Para akong isang relikya, ngunit hindi ako natakot. Ang mga peklat ng aking kaluluwa ang aking pinakamahusay na sandata. Ang interview ay binubuo ng pagpapakita ng isang komunikasyon na estratehiya para sa isang bagong formula milk para sa mga nagpapasusong ina. Nagsalita ang mga kabataan tungkol sa mga influencer, virtual reality, at market analysis. Ang kanilang mga presentasyon ay walang kamali-mali, ngunit kulang sa kaluluwa. Nang dumating ang aking turno, hindi ako gumamit ng mga slide. Sumulat ako ng isang pangungusap lamang sa pisara. Luha sa dilim, mga ginoo ng hurado. Nagsimula ako ng may matatag na boses. Nakakalimutan natin ang ating target na madla. Ang isang bagong ina ay hindi kailangang makakita ng mga idealized na larawan. Ang katotohanan ay nararamdaman niyang nag-iisa, pagod, at hinuhusgahan. Nagpupuyat siya sa gabi, nakikipaglaban sa isang katawan na hindi niya nakikilala at madalas ay dumaranas ng kawalang interes ng kanyang asawa at pamilya. Tiningnan ko ang HR director. Ang aking estratehiya ay batay sa paglikha ng isang komunidad ng pagpapagaling. Ang aming produkto ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang kaalyado na nakakaunawa sa kanyang sakit. Magpo-produce kami ng maikli at makatotohanang mga dokumentaryo tungkol sa mga anino ng pagiging ina. Kami ang magiging boses niya. Kapag nakakonekta kami sa kanyang mga luha, makukuha namin ang kanyang katapatan magpakailanman. Isang katapatan na ipinanganak mula sa puso, hindi mula sa katuwiran. Lubos na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagsasalita ako mula sa karanasan, mula sa aking sariling mga sugat. Ngumiti at tumango ang executive director. Nabilib. Lumabas ako ng gusaling iyon na taas noo. Alam kong akin na ang posisyon. Pagkalipas ng 2 araw, tinawagan nila ako para kumpirmahin ito. Ang suweldo at benepisyo ay lumampas sa aking inaasahan. Kayang-kaya kong bayaran ang paggamot ng aking ama at umupa ng apartment para sa amin. Ngunit ng araw ding iyon, nakatanggap ako ng isa pang tawag. Si Mang Jose, isang kilalang direktor ng mga dokumentaryo. Nabasa niya ang ilang lumang artikulo ko tungkol sa Filipino cuisine at gusto niya akong alukin ng isang proyekto. Nagkita kami sa isang coffee shop. Si Mang Jose, isang lalaking nasa 40s na may artistikong aura, ay direkta sa punto. Naghahanda ako ng isang dokumentaryo na tinatawag na Mga Lasa ng Puso, isang paglalakbay sa buong Pilipinas upang tuklasin ang mga kwento ng tao sa likod ng street food. Mayroon akong mahusay na koponan, ngunit kailangan ko ng isang scriptwriter na may iyong sensibilidad. Gusto kong ikaw iyon. Ang alok ay parang kidlat na nagpasigla sa aking pagkahilig sa pagsusulat, isang pangarap na inilibing ko sa ilalim ng mga panggigipit ng buhay, ngunit ang katotohanan ay bumalik sa akin. Mang Jose, gusto ko, ngunit komplikado ang aking sitwasyon. Ang tatay ko ay nasa ospital. Kailangan ko ng matatag na kita at hindi ako maaaring maglakbay palagi. Nakikinig si Mang Jose ng may pag-unawa. Naiintindihan ko ang iyong mga paghihirap. Ang sining ay hindi nagpapayaman sa magdamag, ngunit tingnan mo ang kontratang ito. Kinuha niya ang isang dossier. Ang proyekto ay may mahalagang internasyonal na suporta, hindi mababa ang sweldo. At higit sa lahat, nag-aalok ang sponsor ng isang luxury apartment para sa mga pangunahing miyembro ng proyekto sa loob ng 2 taon. Maaari kang lumipat kasama ang iyong anak kaagad at aayusin namin ang mga shooting upang madalas mong makita ang iyong pamilya. Ang alok ay hindi ka panipaniwala. Sa isang banda, isang ligtas at napakataas na bayad na corporate job. Sa kabilang banda, isang buhay ng artista na hindi tiyak ngunit malaya. Humingi ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Sa loob ng 3 araw na iyon, himalang bumuti ang kalusugan ng aking ama. Lumabas siya sa ICU. Isang hapon, habang ako ay nasa tabi niya, binuksan niya ang kanyang mga mata at pinisil ang aking kamay. Anak ko, bulong niya.
Alam ko mula sa iyong ina na mayroon kang mahirap na desisyon. Pipiliin mo ang trabaho sa opisina para sa pera para pagalingin ako, hindi ba? Tumango ako na nahihiya. Papa, iyan ang responsable. Kailangan natin ng pera. Ngumiti ang aking ama nang may pagmamahal. Alba, hindi kita pinalaki para maging makina ng pera. Sapat na ang iyong paghihirap. Gusto kong mamuhay ka ng totoo. Natuparin mo ang iyong mga pangarap. Kung tatalikuran mo ang iyong pasyon dahil sa akin, mas gugustuhin kong hindi na magising. Gawin mo ang dokumentaryo, anak. Lumipad ka ng mataas at magsulat ka ng magagandang bagay. Iyan ang magiging pinakamahusay kong gamot. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa lahat ng aking mga harang. Umiyak ako habang nakayakap sa kanya, nakakaramdam ng lubos na kalinawan. Kinaumagahan, magalang kong tinanggihan ang alok ng ABS-CBN at pinuntahan si Mang Jose. Tanggapin ko, sabi ko. Handa na akong magsimula. Nagliwanag ang kanyang ngiti sa silid. Pinirmahan ko ang kontrata. Ang aking pagnanais ay muling nabuhay na mas malakas kaysa kailanman. Dahil sa kontrata, binigyan ako ng susi sa isang apartment sa prestihiyosong Ayala Alabang Village. Isang maaraw na linggo, tinulungan ako ni na Joanna at Mark sa paglipat. Nang buksan ang pinto, bumaha ang liwanag sa isang malawak, moderno at eleganteng espasyo na may tanawin ng buong lungsod. Walang kinalaman ito sa mamantika na kusina ni Aling Remedios, ni sa aking luma at mamasamasang silid. Tumakbo si Tala sa sala, tumatawa ng malakas. Nakuha mo, kaibigan, sabi ni Joanna habang niyayakap ako. Ito ang iyong kaharian, walang sino man ang muling magpapahiya sa iyo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Tala, lumabas ako sa balkonahe na may tasa ng kape. Ang mga ilaw ng Makati ay nagniningning sa aking paanan. Nakalabas ako sa kailaliman, nasira ko ang aking mga tanikala at nalampasan ko ang kahirapan. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang bubong, ito ay simbolo ng aking kalayaan at kasarinlan. Bukas, magsisimula ang aking bagong buhay bilang isang scriptwriter. Handa na ako. Ang bagong apartment ay nagbigay sa amin ng kapayapaan. Isang weekend, habang dinadala ko si Tala sa parke ng residential complex, nakasalubong ko si Marisa, isang dating kasama sa unibersidad. Si Marisa ay laging mababaw at mapagmataas. Ngayon ay nakasuot siya ng branded na damit, puno ng alahas, at may air of superiority. Alba, hindi kita nakilala. Bulong niya. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa ng may paghamak. Narinig kong nagkagulo ka sa bahay ng iyong biyenan at umalis ka ng walang-wala. Anong ginagawa mo rito? Nakatira ka ba sa isang kalapit na pensyon at nakakapasok ka sa parke? Mag-ingat ka, napakahigpit ng seguridad. Ngumiti ako ng kalmado. Kumusta? Marisa, hindi ako nakatira sa pensyon. Nakatira ako rito sa 15 palapag ng One Ayala Tower. Nga si Marisa, niloloko mo ba ako? Napakamahal ng renta dito. O nakahanap ka na ng bagong sponsor? Ako, alam kong umusad. Ang asawa ko, isang mahalagang developer, ay binilhan ako ng penthouse dito para makapagpahinga ako sa pagbubuntis. Ang isang matalinong babae ay naghahanap ng seguridad. Hindi siya nagbibigay ng mga ulo sa dingding tulad mo. Tumayo ako ng tuwid at kalmado. Marisa, ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa pitaka ng isang lalaki. Ang sa akin ay nakasalalay sa aking sariling mga kamay. Ang apartment ay ibinibigay sa akin ng internasyonal na sponsor ng dokumentaryo na isinusulat ko. Kumikita ako ng sarili kong pera, sinusuportahan ng aking anak, at binabayaran ang mga bayarin ng aking ama nang walang umaasa sa sinuman. Nainggit ka ba sa posisyon ng subdirector ng aking ex-asawa? Alam mo ba na sa bahay na iyon ay isang katulong ako? Ipinagmamalaki mong binilihan ka ng iyong asawa ng apartment, ngunit sigurado ka ba na bukas ay hindi na siya bibili ng isa pa para sa isang mas bata? Huwag mong sukatin ang buhay ng isang independenteng babae gamit ang iyong parasito na mentalidad. Nagpula si Marisa. Hindi makasagot. Kinuha ko si Tala sa aking mga bisig at nagpaalam. Tangkilikin mo ang kayamanan ng iyong asawa. Ako, tangkilikin ko ang aking kalayaan. Umalis ako na taas noo. Iniwan siyang walang masabi. Ang isang babae ay may halaga lamang kapag siya ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Lumipas ang mga buwan at ang dokumentaryo ng mga lasa ng puso ay naging matagumpay. Ang unang episode tungkol sa isang matandang babae na nagbebenta ng lugaw sa palengke para alagaan ang kanyang mga anak na may kapansanan.
ay lubos na nakapagpabagabag sa buong bansa. Pinuri ang aking script dahil sa pagiging makatao at lalim nito. Sumirit ang mga audience, dumating ang mga premyo, at kasama nito ang pera. Ang una kong ginawa ay bumalik sa bahay ng aking mga magulang. Halos gumaling na ang aking ama. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, ibinigay ko sa kanila ang isang savings passbook at isang sobre na may pera. Ito ay para sa inyo, sabi ko, para mamuhay kayo ng payapa. Nabayaran ko na ang lahat ng utang sa ospital. Anak, kaya na kayong alagaan ng inyong anak. Ang mga luha ng pagmamalaki ng aking mga magulang, ang aking pinakamalaking gantimpala. Isang gabi, dumating si Joanna para maghapunan sa bahay at ikinuwento niya sa akin ang mga huling balita tungkol sa aking dating pamilya. Naaalala mo ba si Andrea? Sinimulan niya. Nagpakasal siya sa isang mayaman, ngunit hindi rin tumagal ng isang buwan. Wala siyang alam gawin. Ginugol niya ang buong araw sa pagtulog at paggastos. Nayamot ang kanyang biyenan at ipinabalik siya sa bahay ng kanyang ina sa isang taxi. Wala akong naramdamang kagalakan. Tanging awa lang sa nakakalungkot na edukasyon na natanggap niya. Ngunit mas malala ang kay Miguel, patuloy ni Joanna. Matapos siyang ibaba ang ranggo, sinubukan niyang yumaman nang mabilis sa pamamagitan ng cryptocurrencies at nawala ang lahat. Nabaon siya sa utang sa mga nagpapautang hanggang sa leeg. Nang puntahan siya ng mga maniningil sa kanyang bahay para maningil, natakot siya at naglaho, iniiwan ang kanyang ina ng mag-isa. Bumuntong hininga ako. Nawalan siya ng lahat nang wala ako. Napatunayan ni Miguel na siya ay isang duwag na walang lakas ng loob. At ano ang nangyari kay Aling Remedios? Tanong ko. Iyon ang pinakamalungkot. Nang dumating ang mga kolektor sa bahay, hinarap niya sila. Itinulak siya, bumagsak siya at tumama ang kanyang ulo. Sa pagitan nito at ng pagkalungkot sa kanyang mga anak, nagkaroon siya ng isa pang stroke. Ngayon ay nakaratay siya sa kama, na may kalahating katawan na paralisado at halos hindi na makapagsalita. Hindi marunong mag-alaga si Andrea sa kanya. Sinabi ng mga kapitbahay na magulo ang bahay. Ibinabalik ng buhay ang lahat ng pinsalang ginawa niya. Wala akong naramdamang kasiyahan, tanging katiyakan na ang universo ay may sariling balanse. Ang mga naghahasik ng sakit ay nag-aani ng kapaitan. Isang linggo ng umaga, tumunog ang intercom sa lobby. Ang security guard iyon, Ma'am Alba, may 2 babae sa baba, isa sa wheelchair. Sinasabi nilang kamag-anak mo sila at hinihiling na umakyat. Gumagawa sila ng eksena. Agad kong nalaman kung sino sila. Huwag mong pahintulutan silang umakyat. Sabi ko. Bababa ako ngayon din. Nagbihis ako. Inipon ko ang aking buhok at bumaba ng may katahimikan ng isang taong may kontrol sa sitwasyon. Sa marangyang lobby, nakikipagtalo si Andrea sa mga security guards. Sa tabi niya, sa isang murang wheelchair, naroon si Aling Remedios, isang anino ng dati niyang sarili, payat, na may mukha na deformed dahil sa paralysis at nawawalang tingin. Nang makita niya ako, sinubukan ni Aling Remedios na tumayo. Inunat ang nanginginig na braso sa akin. Alba, tulong, bulong niya na may luha na umaagos sa kanyang mukha. Umalis si Miguel. Alagaan mo ako. Gusto kong makita ang aking apo. Nagbago rin ang tono ni Andrea. Ay Alba, kami ay nalugi. Babawiin ng bangko ang aming bahay. May sakit si Mama. Pakisuyuan mo kami. Mayroon kang maraming espasyo. Pinapangako kong tutulungan kita sa lahat. Tiningnan ko sila ng walang emosyon. Ang awa na minsan kong naramdaman ay namatay noong araw ng mga sampal. Noong araw na halos mamatay ang aking ama dahil sa kanilang mga paninira. Nagkakamali ka, Andrea. Hindi ako ang iyong hipag. Sinasabi ng batas na wala tayo. Tulungan sila. Nasaan ang iyong awa nang itinuring mo akong alipin? O nang pumunta ang iyong ina sa bahay ng aking mga magulang para siraan ako na nagdulot ng atake sa puso sa aking ama? Gusto mong makita ang iyong apo? Ang batang tinawag mong dahilan para sa aking katamaran? Nang may kapangyarihan ka, pinalayas mo ako sa kalye. Ngayon na wala ka ng kahit ano, lumalapit ka para magmakaawa. Ang kabaitan ko ay may limitasyon at matagal mo na iyong nalampasan. Humarap ako sa security chief. Sir, pakisuyuan, tandaan mo ang 2 taong ito. Ipinagbabawal silang pumasok sa gusaling ito. Kung muli silang magdulot ng problema, tawagan niyo kaagad ang pulisya. Wala akong kinalaman sa kanila. Pagkasabi nito, tumalikod ako
at naglakad patungo sa elevator. Hindi pinansin ang kanilang mga hinaing. Sumara ang pinto. Iniiwan ang lason ng aking nakaraan magpakailanman. Ang tagumpay ng dokumentaryo ay nagbukas ng mga pinto para sa akin sa isang bagong proyekto. Isang serye tungkol sa gastronomy ng mga rural na lugar ng Pilipinas. Ang pinansyal na gantimpala at propesyonal na pagkilala ang nagpahintulot sa akin na masiguro ang isang maliwanag na kinabukasan para sa aking pamilya. Isang umaga, habang natutulog pa ang lungsod, inihanda ko ang aking backpack para sa isang mahabang shooting trip sa Palawan. Nagpaalam ako sa aking anak, na mahimbing na natutulog, at sa aking ina, maginggot ko, onok, magiging maayos si Tala sa amin. Sa airport, nakasama ko si Mang Jose at ang grupo. Ang excitement ay kitang-kita. Dinala kami ng eroplano sa Palawan, at mula doon ay dinala kami ng isang van sa mga paikot-ikot na kalsada ng probinsya. Nakamamangha ang tanawin. Isang canvas ng berde at asul sa ilalim ng asul na kalangitan. Ibinalik ko ang bintana. Ang sariwang hangin ng probinsya, na may amoy ng lupa at dagat, ay pumuno sa aking baga. Ginulo ng hangin ang aking buhok, dinadala ang huling bakas ng isang madilim na nakaraan. Ang larawan ng isang sunod-sunuran at inaabuso na babae sa isang nakakabiglang kusina ay naglaho ng tuluyan. Sa halip ay naroon ang bagong Alba. Isang malakas, independenteng scriptwriter, may-ari ng kanyang sariling kapalaran. Tiningnan ko ang maringal na mga tanawin na umaabot hanggang sa abot tanaw. Isang nagliliwanag ng ngiti ang nagpapaliwanag sa aking mukha. Mahaba ang daan sa hinaharap, ngunit hindi na ako natatakot. Iniwan ko na ang nakaraan. Ang aking mga pakpak, ang mga pakpak ng isang malayang babae ay sa wakas ay nabuksan, handa na lumipad ng buong pagmamalaki sa malawak na langit ng buhay. Ang lahat ay nagsisimula pa lamang.